Umanda na sa mga malalaking balita. Trending viral. Pinag-uusapan sa buong Pilipinas at buong mundo. Ronda Pilipinas Headlines. Silipin po natin ang ulo ng mga balita. Ronda Pilipinas. Mga senior citizen pinag-iingat kontra pertussis o whooping cough. Ronda Pilipinas. Dagsa ng mga motorista o mas malaking bulto ng mga motorista inaasang daragsa sa NLEX SC-TEX ngayong Miyerkules Santo. Ronda Pilipinas. Mga simbahan sa bansa handa na rin ngayong Semana Santa. Ronda Pilipinas. Balita naman sa ibayong dagat, isa patay 76 na iba pa na ospital matapos uminom ng rice pill sa Japan. Ronda Pilipinas. Sa sports, Pinoy Liga Collegiate Cup Season 3 aarangkada na sa Abril at mapapanood siyempre sa Aliw Channel 23. Ronda Pilipinas. Sa showbiz, Sara Labati at Richard Gutierrez iwalay na nag-celebrate ng birthday ng kanilang anak. Ronda Pilipinas. Totoo nga bang natutunaw ang taba sa katawan kapag pinagpapawisan? Let's prove it. Ronda Pilipinas. Hindi pinasama sa graduation dahil hindi pa fully paid ang tuition? Nakaw! Bawal ito! Ronda Pilipinas. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News Accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Sa magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila, sa buong bansa, sa buong mundo ngayong buong araw na ito ng Miyerkules. Ngayon po ay Miyerkules Santo, Marso 27, taon 2024. Sa ngalan ni Dennis Antenor Jr., inyo po makakasama hanggang alas 11 po tayo, Drew Nasino. Ronda Pilipinas. Sa oras na 7 sandali makalipas ang ika-10 ng umaga, sa detalye nga ng mga balita, ibinabala ng infectious disease expert na si Dr. Ron G. Solante, Pangulo ng Philippine College of Physicians, na bukod sa mga bata ay dapat ding mag-ingat ang mga lolo't lola, mga senior citizen laban sa sakit na pertussis o whooping cough. Sa panayam ng DWIZ, binigyan din ni Dr. Solante na ang pagsirit ng kaso ng nasabing sakit ay epekto ng pagkaantala ng vaccination program ng gobyerno dahil sa pandemya. Kaya naman pinapaalalahanan ang publiko, partikular ang mga nasa vulnerable sector tulad ng mga bata at senior citizens, na magsuot ng face mask at ugaliin ang paghuhugas ng kamay. Palagi natin sinasabi yan na pag may mga inuubo, mga ganitong respiratory tract infection, pag you are in the vulnerable population, magsuot lang tayo ng face mask, magbukas ng kamay. Pero napaka-importante dyan na i-emphasize natin sa mga parents, no, sa mga bata na magpabakuna, kasi ang government is really bent on target na sana maging 90% ang vaccination coverage natin dito sa mga vulnerable na mga bata. Hinimok din ni Dr. Solante ang publiko na agad magpakonsulta sa mga health centers sa sandaling makaranas ng anumang sintomas
ng Tusperina o pertussis. Ang emphasis talaga dito sa government natin, na priority natin ngayon, magpapakula sa mga bata, yung mga sanggol, no? So, again, in-encourage natin, dalhin nyo sa center ang mga bata nyo, hindi lang pertussis na bakuna, measles vaccine, no? Yung mga bakuna sa measles, mumps, and rubella. Napaka-importante nito para wala tayong mga outbreak. Yan po ang tinig ng infectious disease expert at Pangulo ng Philippine College of Physicians na si Dr. Ron G. Solantes sa panayam ng DWIC. Ronda Pilipinas! Sa iba pa ring tampok na balita, inaasahang daragsa na ang mas maraming mga motorista na biyaheng probinsya sa NLEX at SCTEX ngayong araw. Ayon kay Robin Ignacio, Traffic Senior Manager ng NLEX SCTEX, mabilis pa ang daloy ng mga sasakyan sa nasabing mga expressway, pero inaasahang bubuhos ang malaking bulto ng mga pasahero mamayang hapon at sa susunod na araw. Actually, ngayong araw hanggang bukas. Sa panayam ng DWIC, inihayag ni Ignacio na posibleng lumuwag na ang daloy ng trapiko sa NLEX at SCTEX sa Biyernes kung kailan nakauwi na sa kanilang mga probinsya ang mga motorista. Sa ngayon po, wala pa po tayo monitor na pagdagsa, pero inaasahan po natin, ma'am, na mamayang tanghali po, hindi nang tataas po yan. At inaasahan nga natin na today, this afternoon, dagsa na po yung ating mga kayang pauwi. Magbaon ng ganun din tubig. po sa Huwebes po. Aha. Madaling araw pa lang po ng Huwebes, marami na pong bumibiyahe hanggang hapon na po yan. Then, hapon po, alita ng Huwebes, Friday, maluwag na po tayo. Tiniyak naman ng opisyal na aagapay sila sa mga motorista lalo na sa mga makararanas ng aberya kung saan mayroon at kanyang tiniyak na mayroon ding meron silang libreng towing service hanggang sa pinakamalapit na exit. Hanggang April 1 po, meron po kami karagdagang mga deployment ng mga patrol crew, toll tellers, traffic marshal natin, security, tsaka yung mga incident response teams po natin. Ganun din po yung ating emergency medical services. At yun po, meron po tayong free towing na po to the nearest exit po para sa mga class 1. Mula po 6 a.m. ngayon hanggang Good Friday and then 6 a.m. ng Saturday. Hanggang dun sa pagbalik naman po ng ating mga kababayan sa Monday para po mas mabilis na yung pag-clear natin ng mga insidente at hindi na po makaabala lalo sa ating daloy ng traffic. Yan po ang tinig ni Robin Ignacio, ang Senior Traffic Manager ng NLEX SCTEX sa panayam ng DWIC. Ronda Pilipinas! Samantala, tanggap tayo ng pagulat mula sa labas ng impila. Mga itinayong istruktura sa Upper Marikina River Basin Watershed, partikular sa Sierra Madre area, ipinasisilip na ng isang senador. Pag-uulat buhat kay Patrol 19 Sally Ortega Bueno. Bukod sa controversial na resort sa Chocolate Hills sa Bohol, nais din ipasilip ni Senator J. Ejercito ang mga nagsulputang istruktura sa Upper Marikina River Basin Watershed, partikular sa Sierra Madre area. Sinabi ni Ejercito na matagal na rin niyang kinakalampag ang Department of Environment and Natural Resources kaugnay sa mga istruktura sa lugar na natatakpan na ang tunay na ganda ng Sierra Madre. Iginit ng senador na dapat magsilbing eye-opener ang nadiskubring resort sa paanan ng Chocolate Hills na dapat ay protected area. Binigyan din ni Ejercito na bukod sa DNR, dapat kumilos din ang mga lokal na pamahalaan para maisulong ang preservation ng mga cultural heritage sa bansa. Hindi rin anya sapat na dahilan ang kawalan ng matitirhan ng ating mga kababayan para pagtayuan ng mga structures sa mga protected area. Pinaalala ng magbabatas na maraming bakanting lupa na pwedeng gawing housing area na ngayon ay tinututukan ng gobyerno para makapagbigay ng pabahay sa ating mga kababayang mahihirap. Umaasa rin ng senador na may papasa na ang panukala ni Senator Loren Ligarda na nagsusulong ng pangangalaga sa mga cultural heritage ng bansa. Ito sa Patrol 19 Sally Ortega Bueno para sa DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on-air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Balikan naman natin ang mga istorya ho, kaugnay ho sa Semana Santa. All set na ang pamunuan ng Parañaque Integrated Terminal Exchange o PTEX sa mas maraming
pasahero na daragsa ngayong Miyerkules Santo. Ayon kay PTEX Corporate Affairs and Government Relations Head Jason Salvador, inaasang mahigit pa ngayong araw hanggang bukas at naitalang 120,000 pasahero noong nakaraang linggo dahil ngayon ang huling araw ng mga pasok sa opisina at half day pa ho sa mga tanggapan ho ng gobyerno. Bukod sa pag-alis ng mga pasahero sa Metro Manila, yung mga babiyahe po palabas ng Metro Manila, ay pinaghandaan din niya ng PTEX ang pagbabalik naman ng mga ito dahil kung umalis sa mga pasahero ng iba't ibang araw noong isang linggo hanggang ngayon ay sabay-sabay naman itong magsisibalikan simula Sabado de Gloria hanggang Abril 1 ng umaga. Kasama po sa pinagandaan natin yung hindi lang yung pag-alis nila, kundi pagbalik. Kaya nga po sa Sabado, Linggo at pati Lunes, yan naman po yung haharapin nating challenge. Kasi kung yung pag-alis po ng mga kababayan natin, medyo naikalat o na-spread out no, magmula Friday of last week, nakalat yan Sabado, Linggo, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, magbabalikan naman po halos sabay-sabay mga kababayan natin ng Sabado, Linggo at Lunes. Yung iba dyan, Lunes, diretso na po pagpasok sa kanilang mga trabaho. Kaya ito naman po yung kasama sa pinaghahandaan natin. Tiniyak din ang PTEX na dumaraan sa inspeksyon ng lahat ng bus sa pangunguna ng Land Transportation Office at Metropolitan Manila Development Authority upang masigurong ligtas na maihahatid ang mga pasahero. Samantala, pinapayagan naman ang pagdadala ng mga bagahe pero maigpit na ipinagbabawal ang overloading ng mga pasahero. Ang Land Transportation Office, sila po yung nangunguna sa pag-inspect po natin ng roadworthiness nitong mga pampublikong sasakyan. Pati po MMU, kailangan na ng change oil, kailangan na ng tune-up. So, chinecheck din po nila yan. Pati po yung ilaw, yung wiper, lahat po yan kasi integral part po sa safety. Nakaugalian na natin mga Pilipino pag galing ka na Maynila. Kailangan siyempre may pasalubong ka sa mga mahal mo sa buhay sa probinsya. So talagang napakaraming bagahe. Ang hindi lang po natin pinapayagan yung overloading po ng pasahero. Ibig sabihin, maximum capacity lang po tayo. Walang standing, walang nakaupo sa kahon ng biskwit, no? Bawal po yun kasi unang-una, sobrang bigat po nun. At saka siyempre, hindi komportable. Safety issue po yan para sa mga pasahero natin. Yan po ang tinig ni PTEX spokesman Jason Salvador sa panayam ng DWIC. Ronda Pilipinas! Handa na rin ang mga simbahan sa iba't ibang panig ng bansa sa pagdagsanga ng mga Katoliko ngayong Semana Santa, lalo sa Huwebes Santo, lalo ho bukas. Nakaugalian na ng mga deboto, mga mananampalataya, ang makiisa sa bisita iglesia kung saan binibisita ang iba't ibang simbahan upang magnilay-nilay bilang pagunita po sa pagmamahal at sakripisyo ni Hesu Kristo. 12 simbahan po yan. Kaugnay nito, naglabas na ng traffic advisory ang lokal na pamahalaan ng ilang pong mga lokal na pamahalaan, kagaya po sa Antipolo, tinaguri ang pilgrimage capital of the Philippines sa gitna ng isasagawang alay lakad ngayong Semana Santa. Napayuhan naman ang mga motorista na dumaan sa mga alternatibong ruta. Dinayo naman ng mga turista kahapon ang Cainta Rizal sa isnagawang senakulo na taon-taong isinasagawa kada Semana Santa. Ronda Pilipinas! Matalatanggap tayo ng isa pang pagulat mula pa rin sa labas ng impilan. Ako, ito ho, crucial ho ito. Level ng tubig sa ilang dam sa bansa patuloy sa pagbaba. Ang pag-uulat buhat kay Patrol 30 Jelly Mendez. Patuloy pa rin sa pagbaba ang level ng tubig sa mga dam bunsod ng tumitinding init ng panahon sa bansa. Sa datos ng Pag-asa Hydrometeorology Division, 5 dam ang bumulusok, partikular na ang Angat, ang Buklao, San Roque, Pantabangan at ang Caliraya Dam. Nabatid na mula sa 199.77 meters na water level sa Angat Dam na naitala kahapon, bumaba na ito sa 199.50 meters kaninang alas 6 ng umaga. Mula naman sa dating 744.83 na level ng tubig sa Ambuklao, bumaba na ito sa 744.59 meters. Ang San Roque Dam na ngayon ay nasa 235.25 mula sa dating 235.38 meters. Pantabangan na nasa 177.37 meters mula sa dating 177.66 meters na naitalayan kahapon.
At ang Caliraya Dam na nasa 286.85 meters mula sa dating 287.1 meters. Ayon sa pag-asa, inaasahang magpapatuloy pa ang pagsadsad ng tubig sa mga dam. Bunsod pa rin ang El Nino phenomenon. Samantala sa kabila naman ng pagbaba ng level ng tubig sa ilang mga dam, tumaas naman ang 4 na water reservoir, kabilang na dito ang Ipo, Lamesa, Binga at ang Magat Dam. Ito si Patrol 30 Jelemedes nag-uulat para sa impilang metodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Samantala, ito ho yung dinarayo ho tuwing Semana Santa, ito pong Pampanga para po sa tinagurian pong Maleldo. Handa na si Ruben Enaje, ang tinaguriang Kristo ng Pampanga, para sa tradisyonal na pagpapapako sa krus sa Biyernes Santo sa San Pedro Cutud sa San Fernando City. Sa panayam ng DWIZ, inihayag ni Enaje na mula nang mag-umpisa siyang gumanap bilang Kristo ay nagsimula ng matupad ang kanyang mga kahilingan. Ibinahagi pa ng tinaguriang Kristo ang mga himala na kanyang naranasan dahil sa pagpapapako sa krus. Samantala, bukod sa mga lokal na otoridad, aabot sa 100 pulis at 100 sundalo ang ide-deploy at magmamanman sa paggunitao sa Maleldo 2024. Yung pagpapako, habang papalapit sa percent, ninedembis na po. Parang nararamdaman ko na yung mga pako natatago sa aking mga palad. At ang ano po dito, ang maganda pa dito, yung pagpapanata ko, mula nung nag-umpisa po ako na gumanap bilang Kristo, lahat naman po ng ininig sa ating Panginoon ay natupad naman. Sama din po dyan yung traditional po na 7 palabras, yung 7 last words. Ayan po ang tinig ni Ruben Enaje, ang tinaguriang Kristo ng Pampanga sa eksklusibong panayam ng DWIZ. Ronda Pilipinas! Nasang aabot naman sa 100,000 katao ang darayo sa Regina Rosary Institute for Contemplation in Asia o Regina Rica ngayong Semana Santa dyan po yan sa Tanay Rizal. Kilala ang Regina Rica sa nabuhalang imahe ng Birhen Maria na may taas na 71 feet. Katumbas po yan ang 14 na taong pinagpatong-patong. Nasa 13 at kalahating ektarya ang lawak ng pilgrimage site sa Tanay at may Stations of the Cross, lugar na pagsisindahan ng kandila at simbahan para sa mga magdarasal. Para sa mga may planong magtutungo sa Regina Rica, bukas ito mula alas 7 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi ngayong araw hanggang bukas po yan. Para naman sa mga darayo sa Sabado de Gloria hanggang Paskwa, yung linggo po, Pasko ng Pagkabuhay, ay bukas ito simula alas 7 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Ronda Pilipinas! Matala suporta ng DMW sa Magna Carta for Filipino Seafarers, ikinalugod ng isang kongresista. Sino yan? Patrol 11, Tina Nolasco. Ikinatuwa ni House Committee on Overseas Workers Affairs Chairperson at Kabayan Party List Representative Ronzalo ang suporta ng Department of Migrant Workers o DMW para sa napipintong pag-asabata sa Magna Carta o Filipino Seafarers, kung saan binigyang diin ng DMW ang kahalagahan ng labor dispute resolution, partikular na ang pagtugon sa issue ng pahirapan sa paghingi ng tulong ng mga nasa naturang sektor. Ayon kay Salo, ito ang mag-isilbing Biblia ng mga Pilipinong marino kung saan nakasaad ang kanilang mga karapatan at obligasyon, habang umaasa naman ang DMW na makalilika ng isang maayos na Implementing Rules and Regulations o IRR, oras na maisabatas ang panukala na magagawaan nila sa pamagitan ng kooperasyon ng mga kaugnay na ahensya ng gobyerno at stakeholders para sa kapakinabangan ng mga Filipino seafarers. Ito si Patrol 11, Tina Nolasco para sa impilang may todong lakas ni WIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Samantala, ako, eto, magpapasintabi lang ako, Kuya Wenner, kina
sa ating News Director Judith Estrada Larino at kay Ate Yasmin Pantaleon. Magpapasintabi rin po ako sa iba pa ho natin mga kababayan ngayon pong Semana Santa. Naway patawarin niyo po kami, patawarin niyo po sila pagkat hindi po nila alam ang kanilang... ito po hindi 7 palabras Totoo nga ba? Totoo nga bang natutunaw ang taba? Ang taba. Ang taba. Pangatlo yan, Totoo nga bang natutunaw ang taba sa katawan kapag pinagpapawisan? Let's prove it. Bago maniwala sa mga claim-claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Madalas ka bang pagpawisan? Myth o totoo nga bang natutunaw ang mga taba sa katawan kapag pinagpapawisan? Tara, let's prove it! Ang pawis ay lumalabas sa balat sa buong katawan. Lumalabas ang likido mula sa mga glands na ito sa oras na ma-trigger o ma-stimulate ang mga nerves. Ang pawis ay binubuo ng tubig, sodium at iba pang mga sustansya sa katawan na kinakailangang mailabas. Kaya naman ayon sa website na fitter.com, ang pagpapawis mismo ay hindi nagbo-burn ng fats. Ang fat loss ay nangyayari kapag binoburn ng katawan ang nakaimbak na taba para sa enerhiya na nangyayari sa pamamagitan ng isang calorie deficit o ang pagkonsumo ng mas kaunting calorie kaysa sa kinakailangan ng katawan at habang nagaganap ito. Ang pawis ay isang byproduct lamang ng proseso ng thermoregulation ng katawan at walang direktang epekto sa pagkawala ng taba. Dagdag pa ng health match na ang pawis ay nagre-reduce ng water volume at electrolyte sa katawan na nagiging dahilan upang ma-dehydrate ang isang individual. Kung kaya't kinakailangan pa din ng 80% diet at 20% exercise. Mga kastig, handa na ba kayo for the next level ng saya sa paborito ninyong esports? Sa Arena Plus, astig sa sports, siguradong magpapabago ng paraan ng inyong pag-enjoy sa mga paborito ninyong laro. Pwede mong i-stream ang mga live games ng local at international sports sa internet at sa inyong mga telepono. Maging up-to-date sa latest score sa libu-libong games worldwide. Kasama dyan ang PBA, NBA, PBL, soccer, yung ibang basketball league, volleyball, boxing at marami pang iba. But that's not all. Kasama sa magbibigay ng saya sa inyong gaming experience, ang official Astig endorsers na sina Scottie Thompson at NBA star Jordan Clarkson. Kaya ano pang inaantay ninyo? Download Arena Plus app now in App Store or Google Play. You can watch it also on arenaplus.ph. Sa Arena Plus, Astig sa sports. Keep it fun. Game responsibly. Ronda Pilipinas! Magbabalik po ang Ronda Pilipinas makalipas lamang ilang po mga paalalang oras. 10:26. Ronda Pilipinas! Alright, tayo po ay nasa ikalawang bahagi na po ng Ronda Pilipinas. Ngayon pong araw na ito ng Miyerkules Santo po ngayon. Sa oras na alas 10:32 ng morning, tayo po ay tayo po ay binisita mula po sa Philippine National Police para po magbigay po ng ilang pong mga paalala ngayon pong araw na ito ng Miyerkules. Batid po natin na talagang buhos po ang mga pasero at inaasahan darami pa yung mga pasero magtutungo po sa kanilang po mga probinsya, yung mga nasa transport terminal, sa mga nasa mga pantalan, sa mga paliparan at siyempre sa mga bus terminal. At maya-maya yung buhos din ng mga pasahero dyan po sa iba't iba pong expressway. Kasama po natin sa studio ang mga taga Special Action Force, PNP SAF. Sila po ay nagmula sa 35th Special Action Company ng 3rd Special Action Battalion po ng PNP SAF. Ipakilala na po natin si Police Captain Rams Voltaire Dinolang, ang Chief PCR po, at si Corporals Mark Ian Ebuen at Martin Canaco. Magandang umaga po mga sir, mga mamang police. Good morning po sa inyo at batid namin na tayo pare-parehas ay busy dahil talagang tinututukan natin itong mga kaligtasan ng ating mga pasero. Ngayong dagsana, nagsisimula na nga dumagsa yung mga pasero. Ano ba yung mga
tips na maibibigay ninyo, lalo yung sa mga bumabiyahe, sa mga nagpupunta sa mga terminal, mga paliparan, mga pantalan, Captain? Sir, magandang umaga po sa ating lahat. Ito po ay mga konting gabay lamang po sa paglalakbay. Lalo na po sa mga una po, kung pupunta ng terminal, paalala po, maging maaga po sa pagpunta po para hindi po tayo mahuli sa biyahe po at hindi po tayo makabala sa iba. Maging alerto po laban sa mga mandurukot. Alamin ang lugar ng first aid station or police assistance desk at hotline ng inyong pupuntahan po. Lalo po ngayon at napakainit po ng panahon po at huwag po natin kalimutan magdala po ng sapat na tubig po sa ating biyahe. Kapag alis din naman po tayo sa bahay natin, huwag po natin kalimutan na ikandado ang lahat ng pinto at mga bintana at tiyaking walang naiwan at nakasinding kandila, naka-plug-in na appliances at bukas na gas stove at mga gripo po sa ating bahay. Ihabilin po sa pinagkakatiwalaang kapitbahay ang iyong bahay po kapag alis. Iligpit ang anumang mahalagang gamit na nasa labas ng bahay po. Sa mga babiyahe naman po gamit yung mga pribadong sasakyan, matandaan po natin yung acronym na blow bagets. Naman. Blow bagets. Blow bagets po, ang B ay nangangalaga pong battery. At yakin pong walang korosyon ng ating baterya, nasa kondisyon po. Sa L po, lights, yung ilaw ng sasakyan, lalo na pagbabiyahe ng gabi. Siguraduhin gumagana ang engine, signal, brake at headlights. O po ang ating oil, engine oil. I-check po ang level ng langis. Water po yung tubig, i-check po na walang tagas ang radiator at kung may tubig ang windscreen wiper. Brakes po natin, siguraduhin tama ang level ng brake fluid at yung brake pad niya po. Air, siguraduhin tama ang pressure ng iyong mga gulong. Gas, maglagay ng sapat na gas kapag babiyahe. Sa engine, i-check ng maayos ang tuning ng inyong makina. Tires, siguraduhin makapal ang iyong gulong. At syempre po ang iyong sarili. Iwasang magmaneho kung inaantok at kung nakainom po. At diba, Captain, kailangan meron ding spare tire. Huwag niyong kakalimutan. Diba, hindi natin dapat kalimutan yung reserba natin, yung nagulong. Diba, kahit saan tayo pumunta, dapat meron tayong mga baon-baon na ganyan. Speaking of magmamaneho nga ng yung mga private motorist, kanina kausap ng dito sa Himpilan yung taga-NLEX, taga-SATEX. So ano ba ang maipapayo ninyo doon sa mga magmamaneho mamaya? Kasi ang traffic niya, Captain. Alam naman natin kapag ganyang sobrang traffic, mahaba pila, mabuburyong yung ating mga motorista kapag ganyan hong ka-traffic. Actually, sa SLEX pa nga lang, traffic na. So ano yung mapapayo mo sa kanila bukod doon sa nabanggit mo kanina na huwag uminom ng alak? Sabi nga kanina po sa blow bagets, yung sa S po, yung self, siguraduhin po natin nasa condition po yung sarili natin. Kapag masama po yung pakiramdam, wag nang pilitin na bumahe kung mag-isa lang. Kung may kasama po kayong driver, pwede po magpapalit. Tapos, i-condition yung sarili. Wag na talagang alanganin na pagbabiyahe kang mag-isa. Dapat may kasama kang palagi. Mas maganda na driver o mekaniko rin. Yan, tama. Importante. Lalo kapag malalayo. Diba, yung mga papuntang Cagayan, mga papuntang Ilocos Norte, yung aakyat ka ng sa may Cordillera. So, importante yan na doon sa bukod doon sa mga may dalang mga pribadong sasakyan, ano pa yung mga maipapayo mo naman doon naman sa mga maiiwan? Halimbawa, yung mga maiiwan sa kanina, though binanggit mo na, yung pag-aalis kayo ng bahay, dapat nakakandado lahat ng pinto at bintana, tiyakin na walang naiwan na nakasinding kandila. Pero di ba usually kapag ganitong panahon nandiyan naglilipa na yung mga bantay sa lakay, di ba, Kap? So ano ang maipapayo mo doon sa kanila? Talagang may yung iiwan talaga nila ng matagal na panahon, ilang araw nilang iiwan yung kanilang bahay. Kailangan ba dalhin mo lahat ng alahas mo? Kap, o yung mga pera mo, kailangan ba dalhin mo lahat yan?
Sa mga maiiwan po at mga iiwan po sa bahay, sabi kanina, ihabilin po ito sa pinagkakatiwalaan ninyong kapitbahay. Kunin po yung number po sa barangay, sa area, sa mga watchers natin, sa mga force multiplier, mga barangay tanod, na padaanan po yung bahay. Kung may CCTV, mas maganda po. Kung may alagang aso po, maganda po. Pero yung aso, wag naman iwanan mag-isa, may magbabantay din naman. Dapat may pagkain din. May pagkain din naman. Oo, kasi importante yan eh, yung may mga bantay. Mga bantay bantay, hindi bantay sa lakay, Captain Kasi meron, iiwan mo yung bahay mo dun sa kapitbahay mo. Yung pala, yung kapitbahay mo, meron din palang masamang balak dun sa bahay mo. Diba? Merong mga ganyang mga instances no? Bukod doon, Cap, siyempre alam naman natin, tag-init. Ganito, mainit ang panahon. At umaabot na nga sa 43 degrees Celsius yung heat index, lalo dun sa mga ibang lugar. Dito sa Metro Manila, umaabot sa 42 degrees Celsius. Ano ba maipapayo mo? Anong mga tips mo, lalo doon sa mga babiyahe ng napakalayo at yung mga pasahero na, kumbaga, maraming bitbit. Diba? Kahit napakainit, maraming bitbit. Ano mapapayo mo, Cap? Ang may papayo po is ang heat stroke ay yung pinakamalubhang sakit na dala ng init ng panahon. Una-una po, uminom po ng sapat na tubig. Iwasan ang paglabas ng bahay bandang alas 10 ng umaga hanggang alas 4 po. Kung maaari po, pwede pong iwasan. Magsuot ng sombrero o gumamit ng payong panangga po sa init. Iwasan ng physical activities sa hapon at tanghali. Tapos, maligo ng malamig po na tubig para maiwasan po yung init. Oo, importante yung kayo ang mga pulis natin, meron ding heat stroke break ba? Meron din? Wala. Lalo yung mga Silong lang. Sisilong lang no? Yung mga taga PNP, HPG. Di ba? Ayun. Kasi nasa kalsada talaga sila di ba? So, importante 'yun. Matanong ko lang, no, bukod doon sa mga nabanggit mo, Kap, kayo sa pulisya, ano ang usually, kasi ito, taon-taon naman meron tayong Oplan Ligda Sumbak, di ba? Yes. Ang sinasabi ni PNP spokesperson Colonel Jean Fardo, nasa 34,000 yung i-deploy. Kayo ba pag na-de-deploy kayo, halimbawa sa mga tourist destination, sinasabay nyo na rin yung pamamasyal nyo doon? Kasi tourist destination yun, di ba? Lalo sa mga beach. Diba? So, natataon na nagkakasabay yung pagbabantay doon sa inyong pagbabakasyon. Meron bang ganong instances, Cap? Pag ganon, sir, duty is duty talaga. Duty talaga. Pag duty talaga, sir. Oo, pero aside from doon sa mga tourist destination, ano pa yung mga pinakatinututukan nyo ngayon? May mga nabago ba doon sa Oplan Ligtas Sumbak 2024 kumpara ng mga nakarang taon? Kasi di ba pandemic, may mga nadagdag ba kayo na mga lugar na tinututukan, Kapitan? Sa pagkakaalam ko, sir, mas nag-focus ngayon, sir, sa mga terminal, sir, mga airports, mga pantalan po, sir. Focus po, sir, kasi kumpara nung dating panahon may pandemic, limited yung biyahe, sir. Ngayon, sir, parang back to new normal nga, sir. Mas nagdagdag po ng security ngayon, sir. So, kasi, di ba, kanina binabanggit mo, wala nga mga tao doon sa mga bahay. Siyempre, nagsiuwian doon sa mga probinsya. Of course, meron din mga nakabantay din doon kahit, kukunti lamang yung mga tao dahil nagbalikan nga. Meron din naman kayo mga force multipliers, di ba? Yes po, sir. Meron po, sir. So usually, ano yung mga force multipliers nyo? Yung mga volunteers po natin, sir, from LGU, sir, and NGOs na tumutulong po, sir, sa mga tao. Lalo na yung mga masama yung pakiramdam. Mga nagbibigay po ng first aid, sir, o paunang lunas. Yun po yun, sir. Sa inyo ba, sa hanay ng pulisya, lahat kayo na train sa pagbibigay ng first aid? Yes po, sir. Kasama naman po yun, sir, sa training po namin. Every training po, meron kaming subject na nakafocus din po sa may first aid kasi
kailangan po talaga bawat isa po sa atin marunong talaga na train na. Totoo. Protocol yun. So, Yes po, sir. ano-anong mga, halimbawa, bigyan nyo kami ng halimbawa kung anong mga first aid yung mga kumbaga natututunan din nyo at yung kaya ninyong gawin. Meron po sir yung ano po, pinaka-basic po syempre yung mga sa first aid treatment natin. Kapag nasugat ka, then kasama rin po yung CPR. Siyempre po pagka sample hindi naman sa na encounter. So tapos syempre na yung kasama natin na wounded or may nangyari. So kailangan natin siya ano ba yung treatment na kailangan nating ibigay sa kanya. SOP yun. Yes po. So bukod doon sa first aid, ano pa yung mga tinututukan nyo ngayong itong Sumvac 2024? May mga lugar ba kayo na halimbawa yung sa mga simbahan, 'di ba, sa mga pilgrimage site, 'di ba? So nag-ano na rin kayo doon. Nagdoble na rin kayo ng puwersa doon. Yes. So yung mga inyong puwersa kasi 34,000 mas marami ngayon compare ng mga nakaraang di ba? Taon. Doon naman sa mga transport sa mga bus, sa mga eroplano, sa mga barko, meron din kayong mga civilian police doon na pumapasok. Mga sir, yung may mga nakadeploy tayo doon na trained na EOD K9 sir para tumulong para masiguradong ligtas yung biyahe sir. Tapos yung mga yung nabanggit ko kanina sir sa mga civilian na volunteers natin sir na nagbibigay ng medical treatment sir or assessment sir. Kumukuha ng blood pressure sir kung kaya bang bumiyahe ng tao sir. Opo, nako. Sige, at baka meron pa ho kayong mga maidadagdag, maipapayo sa ating mga biyahero, sa mga motorista ngayong half day na nga pala, no? Pero tayo, whole day tayo ngayon. Half day yung ibang mga government offices, baka meron pa kayong mga maidagdag. Mga panawagan nga pala sa ating mga kababayan na maghahabol ng biyahe, maghahabol ng kanilang mga masasakyan na kapitan. Paalala lang po sa mga biyahe po, tulad ng nabanggit ko kanina, sa mga magdadala po ng sasakyan, yung acronym po na Blue Baguettes. Tapos siguraduhin talaga na nasa kondisyon po ang sarili bago bumiyahe po. Huwag po natin isugal. Yung safety po ng sarili natin at yung safety po ng iba. Yun lang po. Maraming salamat. Alright. Sige, baka meron pa ho kayo mga gusto pa hong abatiin, corporals. Additional lang dun sir sa mga natin sir, lalo-lalo na sir sa mga driver. Magbaon tayo sir ng ng mahabang pasensya sir. Kasi yun ang kailangan natin sir, lalo na pag nandito tayo sa Metro Manila. Yan talaga ang kailangan sir. Tapos iwasan natin yung pagiging mainit ang ulo, talagang magbaon sir ng mahabang pasensya. Yun lang sir. Sobrang habang pasensya dahil sobrang haba ng traffic ang inaasahan natin. Sir. Oo. Sige. Naku, maraming salamat sa inyo mga Captain Rams Dinolang, si Corporal Mark Ian Ebuen at si Corporal Martin Kanako. At magandang umaga sa inyo. Good luck sa inyo at God bless. Mag-iingat kayo. Marami pong salamat. Thank you po, sir. Alright. Sige po. Tayo po ay magbabalik. Makalipas lamang po ang ilang mga paalala. Oras 12 minuto bago sumapit ang ganap na alas 11. Ronda Pilipinas! Sa pagkakataon ito, tanggap pa ho tayo ng ilang pa mga pag-ulat mula pa rin sa labas ng impilan. Delivery ng plastic card para sa driver's license, inaasahan ni Senador po na magtutuloy-tuloy na ang pag-uulat buhat kay Patrol 19 Celi Ortega Bueno. Sana daw ay tuloy-tuloy na ang delivery ng plastic cards para sa mga driver's license. Itinihag ni Senate Committee on Public Services Chairman Senator Grace po makaraang i-lift ng Court of Appeals ang Temporary Restraining Order o TRO na ini-issue ng Quezon City Court para sa delivery ng mahigit 3 milyon na plastic cards na ginagamit pag-imprenta ng mga driver's license.
Ang kay Senator po, isa itong magandang development dahil noong pang nakalipas na taon, pinoproblema ng mga drivers ang kakulangan sa license card. Git ng Senadora, nangako ang supplier na agarang matutugunan ang backlog sa plastic card. Dapat anya na agarang magpalabas ng guidelines ang Land Transportation Office o LTO kung paano ang mga driver na naisyuhan ng papel na lisensya ay makakakuha ng plastic card printed license. Ayon kay Senator po, dapat ng pag-aralan ng LTO ang posibilidad na sila na mismo ang magpuproduce ng sariling plastic card tulad ng ginawa sa mga plaka o vehicle plates para hindi na madiskaril o maantala ang kanilang serbisyo ng mga issue at problema sa supplier. Ito sa Patrol 19, Sel Ortega Bueno para sa DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas! Samantala mga individual na apektado ng El Niño phenomenon pumalo na sa halos 400,000. Babalik si Patrol 30 Jelly Mendez. Pumalo na sa halos 400,000 ang bilang ng mga individual na apektado ng El Niño phenomenon. Ito ang inihayag ng Department of Social Welfare and Development na apektado ang ilang rehiyon sa bansa, kabilang na ang Central Luzon, Mimaropa, Western Visayas at ang Zamboanga Peninsula. Nabatid na umakyat na sa mahigit 80,000 pamilya o katumbas ng 392,464 na individual ang pinadapa ng El Niño, partikular ang mga magsasaka sa bawat rehiyon. Ayon sa DSWD, patuloy ang kanilang operasyon sa paghatid ng tulong para sa mga pamilyang apektado ng matinding tagtuyot. Sinabi ng kagawaran na naihatid na ang aabot sa 2.7 million pesos na halaga ng humanitarian assistance para sa mga affected families at mayroon pang higit 2 bilyong pisong pondo na kakailanganin o nakalaan para sakaling kailanganin pa ng mga apektadong individual. Ito si Patrol 30 Jelly Mendez nag-uulat para sa impilang metodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas! Tanggap naman tayo ng update mula sa Pantalan. Ihatid yan ni Patrol 5 Aya Yupanco. Maagang nagtungo sa Manila North Port Passenger Terminal sa Tondo, Maynila ang ilang mga pasahero na patungong Visayas at Mindanao kahit pa mamayang gabi ang kanilang biyahe. Giit ng ilang mga pasahero, mas maigi na raw na sa terminal sila magantay kaysa sa maipit pa sa napakasikip na daloy ng trapiko. Kaugnay nito, nananatili pa rin nga alerto at nakamonitor yung mga tauhan ng Philippine Ports Authority o PPA kung saan inaasahan nila naaabot pa ng 2 milyon ang bilang ng mga pasahero dadagsa sa mga pier o pantalan ngayong long weekend. Sa monitoring ng PPA mula March 22 hanggang kahapon, nasa halos 700,000 na pasahero ang kanilang na-monitor sa mga pantalan. Ayon kay Eunice Samonte, tagapagsalita ng PPA, hanggang hanggang bukas inaasahan nila ang daily average passenger na abot sa 300,000 sa mga pantalan sa buong bansa. Para naman maging komportable ang mga pasahero, maaari silang magantay sa waiting area o kaya sa loob ng terminal habang mayroong nakalaan na lugar para sa mga PWD, senior citizens, mga buntis at may dalang bata. 24/7 naman ang pagbabantay ng mga security personnel at mga naka-duty ng mga kawani ng PPA sa malasakit help desk nila. Ito yung Patrol number 5. Ay pang para sa implemental lakas, DWIZ. Nababalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. Patayan isang individual habang 76 na iba pa ang na-ospital. Isa po ang namatay habang
o 76 ang naospital matapos uminom ng isang fermented rice pill sa Japan. Nabatid na nangyari ang insidente matapos kang uminom ng Benny Koji na isang fermented rice pill ang mga biktima. Iniulat naman ng Kobayashi Pharmaceutical na pinaghihinalaan na maaaring nagmula ang problema sa dati ng undetected toxic substances sa mga molde na ginamit sa produksyon. Ronda Pilipinas! Pinoy Liga Collegiate Cup Season 3 arangkada na sa Abril at mapapanood of course sa Aliw 23. Sports News mula kay Kim Gomez. Palakasan ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Aarangkada na sa darating na Abril ang Season 3 ng Pinoy Liga Collegiate Cup kung saan magpapasiklaban ng iba't ibang teams mula sa University Athletic Association of the Philippines o UAAP at National Collegiate Athletic Association o NCAA. Ilan sa mga kuponang bibida ay ang UP Fighting Maroons, ang sister schools na DLSU Green Archers at CSB Blazers, FEU Tamaraws, SBU Red Lions, NU Bulldogs, Adamson Soaring Falcons at ang defending champions na Ateneo Blue Eagles. Kaya kung nais mong makapanood ng maaksyong basketball game sa collegiate level, abangan ang Pinoy Liga Collegiate Cup Season 3 dito sa Aliw Channel 23. That portion was brought to you by Arena Plus. Sa Arena Plus, astig sa sports. Download Arena Plus app now in App Store or Google Play. You can watch it also on arenaplus.ph. Ronda Pilipinas! Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh. DWIZ Showbiz News. Sara Labati at Richard Gutierrez hiwalay na nag-celebrate ng birthday ng kanilang anak. Showbiz News mula kay Anton. Para sa aking balitang showbiz, nagdiwang na kanyang 6th birthday ang bunsong anak ni Sara Labati at Richard Gutierrez na si Kai. Dahil hiwalay na sina Sara at Richard, magkahiwalay din ay pinagdiwang naman ito ang karawaan ng kanilang anak. Sa pamamagitan ng kanyang Instagram account, ipinost ni Sara ang celebration nila ng kanyang pamilya ng birthday ni Kai kung saan isa itong intimate celebration lamang. Sa caption ay sinabi ni Sara ang mga katagang, "I'm so lucky to be your mom, Kai. Your smile is the most contagious blessing in the world. No words can express how much I love you and Zion. 6 years of joy." Sabay sabi nito na lagi lang siyang nasa tabi nito para sumuporta. Samantala, si Richard naman ay nagsagawa ng Minecraft team party para kay Kai sa Alabang na dinaluhan ng kapatid ni Kai na si Zion, pamilya ni Richard at mga kamag-anak nila. Sa Instagram account ni Rupa, makikita dito ang mga picture ni Kai na kuha ng nice print up photography. Nilagyan ito ng actress beauty queen ang caption na, "Kai has reached level 6. Creep, dig or blast your way to his 6th Minecraft birthday party. Always be a good boy and study hard, Cutie Kai. Thank you for being a blessing to all of us. We love you." Dinaluhan din ang nasabing Minecraft team party ni Kai ni Carla Estrada, Alice Dixon, Pamela Baranda at Sunshine Cruz. At yan aking balitang showbiz para sa pinakamitodong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas! Alright, bago tayo pansamantala po magpaalam, isa po munang patama quote ang ating pong bibitawan. Hindi lahat ng nakakatawa ay masaya. At hindi lahat ng tahimik ay walang iniisip. Ay siyang tunay naman po yan. Hindi lahat po ng nakikita po ninyong hindi nagsasalita ay hindi po o walang iniisip. Baka mas malalim pa ang iniisip po niyan kaysa sa inyo. Well, anyway, tayo po ay wala na po oras. Tayo po ay pansamantala po nagpapaalam dito po sa Ronda Pilipinas. Sa ngalan po ni Dennis Antenor Jr. Ito po yung lingkod, Drew Nasino. Maraming salamat nga pala sa ating mga nagsama sa News Center. At susunod na po ang Yes Yes Yo Topacio kasama si Miss Juvie De Guzman. At teka lang, may dagdag lamang ho natin. Bukas ho, tayo po ay pansamantala pong hindi po mapakikinggan sa Himpapawid sapagkat tayo po ay magbibigay daan sa ating pong taunang maintenance po ito. Ilang araw po ito na ipatutupad simula po bukas hanggang Sabado de Gloria po iyan. Magbabalik po muli ang operasyon po ng himpilang ito
sa linggo po ng pagkabuhay. So bukas, off-air po tayo. Simula po March 28 hanggang 30 po yan. Nababalik po sa Easter Sunday. Alright, pumili nyo likod. Drew Nasino, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, update